walang tangkang pagpapatalsik sa pamahalaan. Ito ang iginiit ng Iglesia ni Cristo sa anti-corruption rallies na inilunsad sa Metro Manila mula kahapon. Magbabalita si Angela Lagunzad Castro. Napuno ang paligid ng Quirino Grandstand sa dami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagsagawa ng protesta. Sa kabila ng ipinakitang puwersa, hindi raw ito destabilisasyon sa gobyerno, gaya ng inaakusa sa kanila. Ang gusto raw nila, palakasin ang pamahalaan sa pamamagitan ng accountability at katapatan. Ito ay isang coordinated diversionary tactic. Isang pagtatangkang iwasan na sagutin ang tunay na issue batay sa mga naglilitawang ebidensya. Kaya hanggat hindi napapanagot ang mastermind sa katiwalian, tuloy raw ang kanilang rally. Hindi tayo sang-ayon sa anumang solusyon na labag sa konstitusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa coup d'etat. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Hindi tayo sang-ayon sa paglalagay ng civilian military junta. Magpapatuloy ang rally ng INC hanggang sa Martes. Nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na wala sa schedule niya ang dumalo sa protesta. Wala ko schedule sa rally, but I fully support the right of every Filipino to freedom of speech and expression. Sa EDSA People Power Monument, mga retiradong general, religious groups at PDP laban members naman ang nagdaos ng anti-corruption rally. Isa sa dumating si dating AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon na naniniwalang marami pa rin nagsisilbi ng tapa. Yun nga lang, maraming matino, marami ring aalis. Nakakuha naman ng permit sa Quezon City LGU para magdaos ng rally ang United People's Initiative sa EDSA hanggang alas 10 ng gabi mamaya. Pero may babala sa kanila. Bawal pa rin po yung mga seditious statements, bawal pa rin po yung marching from kung saan sila kasi kailangan nasa PPM na po sila na doon sa kanilang activities. Ang mga pro-Duterte group naman nag-rally rin sa Liwasang Bonifacio. Galit na raw sila sa administrasyon at ghost flood control projects. Kaya paulit-ulit nilang pinalabas ang umano'y expose ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Naging mahigpit naman ang seguridad sa paligid ng Mendiola. Ayaw daw nilang maulit ang gulo sa nagdaang malaking rally noong Setyembre. It is normal na ang security protocol ng Malacanang is at high alert. So ginagawa na naman. We don't want destabilization sa gobyerno. Sa protesta special coverage ng Kapatid Network, nagkasagutan naman sina Presidential Spokesperson Claire Castro at political strategist na si Malu Tequia. Napag-usapan kasi kung nasaan ang lumutang na flood control witness na si Orly Gutesa. Siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total kayo naman yata may kakilala dyan. Hindi, ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Matapos naman na maanghang na salitaan, all smiles naman ang dalawa. Kapatid, ako si Angela Lagunsad Castro para sa 1PH.